Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1156 hanggang 1170. Kabanata 1156. Lumapit si Vita kay Jasper at Ma'am Ulong. Itong Clearsys Industrial ay talagang holding company ng Clearsys. Ngumiti siya ng pilit. Bilang isang tao sa financial circle, dapat mong malaman na ang Clearsys status sa loob ng capital circle ng bansa ay kapantay ng Vast Mountain Capital at iba pang malalaking grupo ng pagpopondo. Sa mga pribadong pag-aari ng mga kabisera ng bansa, ang komprehensibong lakas ng Clearsys ay madaling naglalagay sa kanila sa nangungunang 10 nobela. Hinawakan ni Jasper ang tasa ng nasusunog na tsaa at malalim ang iniisip. Hindi siya estranghero sa Clearsys. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang superior ay isa sa mga maliliit na boss sa isang kumpanya sa ilalim ng Clearsys. Ang lalaki ay may net worth na 80 hanggang 70 milyon salamat lang sa kanyang relasyon sa grupong ito. Maaaring hindi alam ng maraming tao ang Clearsys ngayon, dahil ang pangalan nito ay ikakalat lamang sa BN Group pagkatapos ng pakikipaglaban ng kapital sa pinakamalaking negosyo sa real estate sa bansa, ang Summer Vanke. Gayunpaman, hindi may kakaila ang lakas ng Clearsys. Ang kanyang pangalan ay Prinsipe Chavez, kilala rin bilang Crown Prince. Crown Prince. Kung siya ay binansagan na Crown Prince, kung gayon siya ay dapat na mas mataas kaysa sa maliit na prinsipe. Isinulat ni Jasper ang pangalan ng lalaki at tumangala para itanong kay Vita, ano ang iniisip ng nakatataas sa kanyang ideya. Pinag-uusapan ng mga opisyal. Ang ilang mga tao ay sumusuporta dito at ang ilan ay hindi, ngunit ang karamihan sa kanila ay nagpasya na manatiling tahimik at manood. Kahit na mula sa impormasyong nakuha ko, malamang naayusin nila ang panukala at pagkatapos ay ipasa ito. Napabuntong hininga si Jasper nang marinig si Vita. Late mo nang sinabi sa akin ito. Ipinagpatuloy ni Vita na sabihin kay Jasper ang frame na iminungkahi ng Crown Prince. Sandaling natahimik si Jasper matapos niyang isipin iyon. Kung ganoon ang kaso, buksan ang buong merkado. Sumang-ayon sa pangangasiwa ng gobyerno na iminungkahi niya at mag-apply para sa isang regulasyon sa lisensya sa pagbabayad. Ang unang pangungusap ni Jasper ay lubos na natulala kay Vita. Nabaliw ka na ba? Sa ganoong paraan hindi ka magkakaroon ng anumang mga pakinabang. Ngunit napangiti si Jasper sa pagkataranta ni Vita. Alam niyang nag-react lang ng ganito si Vita dahil talagang nasa isip ng lalaki ang best interests niya. Ang isang normalized na merkado ay kapaki-pakinabang sa lahat ng mga negosyo sa loob ng merkado na iyon. Ipapahayag pa rin ng gobyerno ang patakaran kahit na hindi tayo sang-ayon. Walang pumipigil dito, kaya't maaari rin tayong sumabay sa agos at makuha ang kanilang pabor. Ngunit magdaragdag kami ng isang kondisyon, at iyon ay upang ipagbawal ang eksklusibong pakikipagsosyo sa mga bangko. Hanggat nirepaso at naipasa ito ng mga pamahalaan, at dapat pahintulutan ang kumpanya na makipagsosyo sa anumang komersyal na bangko sa bansa sa sandaling makakuha ito ng lisensya sa online na pagbabayad at matupad ang $1 bilyong summer dollar na kinakailangan sa deposito. Kung gusto ng Crown Prince na harangin ang industriyang ito, buksan ko ito. Kapag dumating ang gulo, mayroon akong puhunan para kunin ang lahat, ngunit hindi ko rin masasabi ang parehong para sa prinsipe ng korona. Sa alaala ng kanyang nakaraang buhay, alam ni Jasper na ganap na magbubukas ang gobyerno para sa mga aplikasyon ng lisensya sa pagbabayad na makukuha lamang ng mga may kakayahan at kwalipikadong negosyo. Ang pagnanais ng Crown Prince na harangin ang industriyang ito ay laban na sa unang pagnanais ng gobyerno na buksan ang merkado, kaya walang paraan na maaprubahan ito. Kaya naman, nagpasya si Jasper na kunin muna niya ang pabor ng gobyerno at hayaan silang makita kung sino ang tunay na nagsisikap na makinabang sa industriya. Ang pagiging pabor ng gobyerno ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng isa. Ito ay maaaring tila walang silbi bilang mga bola sa halos lahat ng oras, ngunit maaari itong makaapekto sa paninindigan ng gobyerno sa mga mahahalagang sandali.
Pagdating sa pagpapasya ng mahahalagang patakaran, malamang na isasaalang-alang ng gobyerno ang mga negosyong may isang pakiramdam ng responsibilidad sa lipunan. Sa loob ng bansa, kung sino ang bumihag sa puso ng gobyerno ay siyang tunay na nagwagi. Ang kasaysayan sa hinaharap ay magpapatunay na kahit na bukas ang lisensya sa pagbabayad para sa aplikasyon, ang merkado ay ganap pa ring hahatiin ng Terizon at Abilon. Walang ikatlong lugar sa larangang ito, ang una at pangalawa lamang. Isinaalang-alang ni Vita ang opinyon ni Jasper at sinabing, sa totoo lang, malaki ang posibilidad na maaprubahan ang iyong mungkahi dahil isinasaalang-alang mo mula sa pananaw ng gobyerno. Ngunit hindi ka ba natatakot na ang kaguluhang ito ay makahadlang din sa iyong pag-unlad? Ngumiti si Jasper. Iniisip ng lahat na ang pagbabayad sa online ay tiyak na mabibigo. Ngunit ito ay isang malaking merkado at ito ay isang oras na lamang bago ang mga tao ay tumalikod at mapagtanto. Ang kailangan kong gawin ay makuha ang pinakamatamis na kagat ng makasagisag na malaking cake na ito ng mabilis hanggat maaari. Hindi ko sinusubukang kontrolin ang buong merkado, walang magandang naidudulot sa pagmonopolyo nito. Napabuntong hininga si Vita habang nakatingin kay Jasper. He commented genuinely, malaking mayoriya ng mga businessmen na nakakasalamuha ko ay sobrang gaaman na halos gusto na nila ang buong market. Pero ikaw lang ang nakilala ko na handang bumitaw. Kailangan mong bitawan ang nasa kamay mo kung gusto mong kunin pa. Sa ganitong ugali at ugali mo, makatuwiran kung paano mo nagawa ito sa ngayon at magpapatuloy lamang sa higit pa. Wish me luck, kung ganoon. Haha, paglabas ng opisina ni Vita, kukunin na sana ni Jasper si Julian na mang-alap ng impormasyon tungkol kay Soha at sa Crown Prince nang makatanggap siya ng tawag. Jasper, nahihiya at kinakabahan ang boses ni Tiffany nang tumawag. Ano ito? Nakangiting tanong ni Jasper. Hindi maipaliwanag na kalmado ang pakiramdam ni Tiffany nang marinig ang malumanay na tono ni Jasper at nagtanong, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang i-treat ng dinner. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1157. Libre ako, pero bakit bigla akong imbitahan para sa hapunan? Tanong ni Jasper na may kasamang crescent-eyed smile, nobela. Nakuha ko ang aking unang part-time na sweldo, sagot ni Tiffany. Natigilan si Jasper. Tiniyak niyang bibigyan si Tiffany ng sapat na pera para sa kanyang pamumuhay. Ngunit ang malakas at malayang batang babae na ito ay nagpasya pa rin na kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng mga part-time na trabaho. Hindi naman tutol dito si Jasper, sa katunayan, sinuportahan niya ito. Congratulations! Talagang sulit itong ipagdiwang, saan mo gustong kumain? Mukhang handa si Tiffany nang sumagot agad siya ng, nabalitaan ko na may talagang masarap na seafood restaurant na nagbukas kamakailan sa Gold Pedestrian Street, okay ba iyon? Gold Pedestrian Street, di ba pag-aari ko yan? Kasunod ng ganap na pagkumpleto at publisidad ng Gold Pedestrian Street gayon din sa suporta mula sa Waterhoof City Government, ang kalye ay mabilis na umunlad. Sa ngayon, nagpakita na ito ng mga palatandaan ng pagiging isa sa hinaharap na tatlong malalaking pedestrian street sa bansa. Ang lahat ng mga dayuhang turista ay tiyak na bibisita muna sa Gold Pedestrian Street, pagkatapos ay tatahakin sila sa dalampasigan. Bilang resulta, ang negosyo sa Gold Pedestrian Street ay umuunlad lamang at ang pinakamalinaw na pagbabago dito ay ang mga gastos sa pag-upa nito. Walang paraan na magbebenta si Jasper ng anumang ari-arian na matatagpuan dito, ni ang anumang mga tindahan ay ibebenta sa merkado. Ngunit ang mga presyo ng pag-upa nito ay tumataas araw-araw. Ito ay kasalukuyang tumaas sa halaga ng pag-upa na 5,000 ilang dolyar kada metro kwadrado. Ito ay isang hindi maisip na gastos noong taong 2001, ngunit hindi mabilang na mga tao ang nakikipaglaban para sa isang kontrata sa pag-upa. Natural, kumita ng malaki si Jasper dito. Una nang binili ni Jasper ang mga lote ng ari-arian mula sa pamahalaang lungsod na may kasunduan na bayaran ang mga ito ng installment. Ang upa na kinita ngayon ni Jasper ay umabot na sa puntong madali nitong mabayaran ang mga installment sa gobyerno na may natitirang tubo. Sa lalong madaling panahon, higit sa kalahati ng mga ari-arian ng Gold Pedestrian Street ay magiging mga cash cow na hinahangad ng hindi mabilang na mga tao, at bibigyan nila si Jasper ng walang katapusang daloy ng pera. Oo naman.
Pero hindi mura ang pagkain sa Gold Pedestrian Street, masayang sabi ni Jasper kay Tiffany sa pamamagitan ng telepono pagkatapos maalala ang kanyang mga naiisip. Mister, inaalagaan ako ni Clem at binigyan niya ako ng pinakamagandang trabaho. Kaya huwag kang mag-alala, Jasper. Pagkababa ng telepono, pinaikot ni Jasper si Julian ng sasakyan at pumunta sa Gold Pedestrian Street. Ito ang unang part-time na sweldo ni Tiffany, at gusto niyang bayaran ito kay Jasper. Kaya walang paraan na tatanggihan ni Jasper ang mabait na hiling ng babaeng ito. Ito ay isang pedestrian street, kung tutuusin, kaya bawal pumasok ang mga sasakyan. Huminto ang kotse sa nakikilalang istruktura ng Peace Restaurant at unang bumaba si Jasper. Pinapark muna niya si Julian sa restaurant na iyon habang naglalakad siya papunta sa seafood restaurant na pinag-usapan ni Tiffany. Kasabay nito, si Tiffany na nakarating na sa pedestrian street nang tawagan niya si Jasper ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang server sa bakana ng seafood restaurant. May student card discount, di ba? Nang marinig iyon ni Tiffany, napakunot ang noo ng server na abala na sa dinadagsan ng mga customer simula pa lang sa pagbukas nito. Tiningnan niya si Tiffany at habang nakita niyang maganda siya, lahat ng server dito ay sinanay na magkaroon ng matatalas na mata. Masasabi nila sa isang tingin kung sinong mga customer ang mayaman at alin ang mga turistang dumarating upang subukan ang mga bagay namin, ngunit walang puwang para sa mga may diskwentong customer ngayon. Maghintay ka muna kung gusto mo, hindi magiliw na tugon ng babaeng server na may nakagabing ekspresyon. Seryoso, anong ginagawa ng sirang estudyante dito? Nakagat ni Tiffany ang kanyang labi nang marinig niyang bamulong ang server at nagtanong, gaano katagal ako maghihintay? Iritadong sagot ng babaeng server, hindi mo ba masasabing busy ang restaurant? Maghintay ka sa labas kung gusto mo ng may diskwentong upuan, o bumalik kapag walang laman ang restaurant. Sinabunutan ni Tiffany ang sariling mga daliri. Habang galit siya sa ugali ng server, sanay na siyang magbitiw sa sarili at hindi rin niya gustong magkagulo pa, kaya sabi niya, kung ganoon, hindi ko kailangan ng student discount. Magbabayad ako ng normal. Ngumuso ang babaeng server at sinabing, nandito ka ba para manggulo? Una, hihingi ka ng discount tapos ngayon sasabihin mong ayaw mo. Ang lugar ba na ito ay parang isang lugar na ang mga sirang estudyante ay kayang kumain? Alam mo ba kung saan ito? Ang isang simpleng ulam dito ay sapat na upang gastusin mo ang iyong buong linggong gastos sa pamumuhay. Kakayanin mo pa ba ito? Galit na sagot ni Tiffany, ano ang kinalaman mo kung kaya ko o hindi? Hinampas ng babaeng server ang kanyang panulat sa kanyang notebook at sinabing, sino sa tingin mo ang kausap mo? Anong ugali mo? Sinasabi ko sa iyo, ang seafood restaurant namin ay hindi nagsiserve sa mga customer na tulad mo. Gusto mong kumain dito? Oo naman. Naniningil kami ng hindi bababa sa $1,500 bawat pagkain. Kung kaya mo iyan ay papasukin na kita. Kinurot ni Tiffany ang 800 summer dollars sa kanyang bulsa at namula, nahihiyang magsabi ng kahit ano. Napamura ang babaeng server nang makita ang reaksyon ni Tiffany at sinabing, hindi mo kayang bayaran, di ba? Buksan ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ang aming restaurant ay puno sa lahat ng oras at bawat solong mesa ay gumagastos ng mas maraming pera kaysa sa gusto mo. Paano kami maglalaan ng oras sa iyo? Umalis ka na. Huwag pumunta sa mga ganitong lugar kung hindi mo ito kayang bayaran. Bumili ka na lang ng merienda sa labas, okay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1158. Nakakainis ang ugali mo. Galit na sabi ni Tiffany sa babaeng server. Nagalit ang babaeng server at tinuro niya ang ilong ni Tiffany para sabihin, ang sama ng ugali ko. Anong klaseng ugali ang inaasahan mo sa akin kapag wala kang mabayaran? Oo naman, kaya kong maging mabait, pero kaya mo ba? Itataboy ko ang 12 ng mga sira na tao tulad mo sa isang araw. Sino ka para sabihing masama ang ugali ko? Ang malakas na server ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga customer at iba pang mga server. Sa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat, naramdaman ni Tiffany na nag-init ang kanyang mga pisngi sa kahihiyan at nakagat niya ang kanyang labi, hindi na makapagsalita ng isa pang salita. Maya-maya lang, may lumapit na lalaking nakasot. Tama siya, Lara. Hindi masyadong maganda ang ugali mo. Kinawian ng lalaking nakasot ang server, Nobela.
Napatingin ang server na si Lara sa lalaki at magalang na ngumiti. Sabi niya, paumanhin, Mr. Pierce. Pero masyado na akong abala at kailangan ko pang harapin ang mga sirang estudyante. Ang pagiging abala ay hindi isang dahilan para sa isang masamang ugali. Total, nasa service industry tayo at laging tama ang customer, the man said with a crescent-eyed smile. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng tunay na pagsaway kay Lara. Lumapit ang lalaki kay Tiffany. Nang makita ang isang napakaganda at nakakapreskong babae sa kanyang harapan, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ako ang manager dito, miss, pati kalahating may-ari since may shares ako sa restaurant. You're very much welcome to eat here. I can arrange the best private room for you, ngumisi si Mr. Pierce at sabi. Maaaring inosente si Tiffany ngunit hindi siya tanga. Sa titig ni Mr. Pierce, masasabi niyang may lihim na motibo ang lalaking ito. Napaatras si Tiffany at umiling. Ayos lang. Masyadong mahal ang restaurant mo, hindi ko kaya. Tumalikod na si Tiffany para umalis. Ngunit si Mr. Pierce ay nakatayo sa harap ni Tiffany, nakaharang sa kanyang dinadaanan. Matigas ang ekspresyon niya habang sinasabi, hindi naman. Nakakakilabot ang ugali ng aming server ngayon, kaya bilang paghingi ng tawad, hayaan mo akong i-treat ka sa isang pagkain. Inabot ni Mr. Pierce ang kamay ni Tiffany habang nagsasalita. Si Tiffany ay gumawa ng isang maingat na hakbang paatras. Nakatitig kay Mr. Pierce, sinabi niya, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Isang nahihiya na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Mr. Pierce ngunit nawala ito kaagad. Ngumiti ang lalaki at inayos ang suot na damit bago ito mayabang na sinabi, look, miss. Itinuturing akong kalahating may-ari ng restaurant na ito at nagkakahalaga ako ng ilang milyon sa mga asset. Ayaw mo na ba akong makilala pa? Kung maganda ang kalooban ko, baka bigyan pa kita ng pagkakataong maranasan ang mundo ng kayamanan. Napuno ng disgusto ang mga mata ni Tiffany nang tumingin siya kay Mr. Pierce. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong napupuno sa kanilang sarili. Pareho silang lalaki, pero parang ibang klase siya kay Jasper. Wala lang pinagkukumpera ang dalawa. Hindi ako interesado sa mundo ng yaman mo. Hindi salamat. Humalaklak si Mr. Pierce at sinabing, naiintindihan ko kung saan ka nanggaling dahil hindi mo pa nararanasan ang mundo ng kayamanan. So it makes sense na hindi mo alam kung gaano ito ka-magical. Pero hindi ka makakaalis sa mundong iyon kapag natikman mo na. Sabihin, halimbawa, gusto mong kumain dito ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang diskwento, at walang sino man ang magpapahiya sa iyo dahil dito. Gaano man kabala ang restaurant, walang maghihintay sa iyo at aayusin nila ang pinakamagandang pribadong kwarto para makakainan mo. Tumingin si Mr. Pierce kay Tiffany na may pagmamataas at pagmamataas na nakasabit sa gilid ng kanyang mga labi. Huwag na nating pag-usapan iyon. Gusto mo ng mesa sa loob ng seafood restaurant, tama ba? May maghahanda ako kaagad ng kwarto para sa iyo. Paano iyon tunog? Gusto siyang tanggihan ni Tiffany, ngunit naisip niya kung paano niya napuntahan si Jasper sa hapunan. Ito ay isang bagay na mahalaga sa kanya kaya ang ekspresyon ni Tiffany ay naging magkasalungat at nag-aalangan. Hindi niya alam kung papayag ba siya o hindi. Lalong natuwa si Mr. Pierce nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Tiffany. Nilapitan niya si Tiffany bago pa niya ito nalaman at sinabing, and all of this is just the basics. Kung nagkaroon ka ng boyfriend na kagaya ko, mas lalo kang makakakuha. Habang nagsasalita siya, gumalaw na ang kamay ni Mr. Pierce at pumasa sa balikat ni Tiffany. Pero, bago pa niya mahawakan si Tiffany, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang palso. Galit na galit si Mr. Pierce. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang makita ang isang walang ekspresyon na mukha. Dapat kang matuwa na hindi pa siya nahawakan ng maruruming kamay mo, dahan-daang umalangaw-ngaw ang boses ni Jasper. Naningkit ang mga mata ni Tiffany nang magsandali siya. Bulalas sa gulat, mabilis itong tumakbo para tumabi sa kanya. Sa sandaling ito, nadama ni Tiffany na nilamon ng lubos na seguridad at nadama niya ang labis na kaligtasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1159. Moherf *Sacker. Sino ka?
Galit na galit si Mr. Pierce nang mapagtanto niyang nabigo ang kanyang mga plano. Kaibigan niya, mahinahong sagot ni Jasper. Tiningnan ni Mr. Pierce ang suot ni Jasper. Simple lang ang suot ng lalaki at walang palatandaan kung gaano siya katangi-tangi sa kanyang damit, nobela. Ngumisi si Mr. Pierce at sinabing, bitawan mo ang kamay ko. O gagawin kong hindi sulit ang buhay mo. Paano mo ito gagawin? Tanong ni Jasper. Nanlamig ang tingin ni Mr. Pierce at mahinang sinabi, nandito ka ba para manggulo? Pumunta dito ang kaibigan ko para kumain. Sapat na na hindi ka handang maglingkod sa kanya, ngunit ano ang sinusubukan mong makuha sa paggawa ng hindi komportable sa kanya? Wala ka bang nararamdamang kahihiyan? F*** ka. Inalis ni Mr. Pierce ang kamay ni Jasper at itinuro ang ilong ng huli para sabihin, kailan pa may karapatan ang mga loafers na tulad mo na kontrolin ang ginagawa ko. Tingnan mo kung nasaan ka, kahit papaano. Gusto mo na bang mamatay? Sinulyapan ni Jasper ang rambunctious interior ng seafood restaurant at sinabing, nasaan ako? Hindi ba't restaurant lang ito? Bakit? O marahil ay tumitingin ako sa isang bawal na lugar sa isang palasyo? Sa mga taong kayang magbayad, oo, restaurant ito. Para sa mga natalo na tulad mo, kung gayon ito ay isang ipinagbabawal na palasyo. Matigas na sabi ni Mr. Pierce. Bakas sa mga mata niya ang katakawan at inggit habang sinulyapan si Tiffany na parang kuting na tumabi kay Jasper. Kung gusto niya ang magandang babae na ito, kailangan niya munang alisin ang nakakainis na lalaking ito. Sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanyang harapan, ipinapalam niya sa kanya na ang mga babae ay kailangang maghanap ng mga makapangyarihang lalaki sa lipunan. Hindi siya maprotektahan ng mga basurang tulad nito. Higit sa lahat, si Mr. Pierce ay may isang napakadangal na panauhin na tinanggap at wala siyang oras na sayangin si Jasper. Galit na galit si Mr. Pierce nang maisip iyon at naging masama ang tingin niya kay Jasper. Nasaan ang security? Pumunta ka dito. Sa sigaw ni Mr. Pierce, pinalibutan sila ng 3 hanggang 5 security guard. Bugbugin ang manggugulo na ito at itapon mo siya. Masayang sabi ni Mr. Pierce. Nang marinig siya ng mga security guard ay agad silang pumunta kay Jasper. Kung gaano ka-practice ang mga kilos nila, parang hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganoong bagay. Maya-maya lang, may lumapit na figure mula sa entrance at tumayo sa harap ni Jasper. Si Julian pala ang kara-rating lang. Nagyayelong tingin si Julian habang nakatitig sa iilang security guard. Kung ang sino mang pipang gwardya ay gumawa ng isa pang hakbang, pagkatapos ay sasalakayin niya sila. Ang mga security guard ay mga ordinaryong tao lang na nakakabasa ng sitwasyon. Masasabi nila na si Julian, na nagniningning ng malamig na aura, ay hindi isang taong maaari nilang matalo. Agad namang nagkatinginan ang mga tanod at walang nang ahas na gumawa ng unang hakbang. Lahat sila ay nagyelo. Anong ginagawa mo, nakatayo ka lang dito? Si Mr. Pierce ay galit na galit at siya ay sumigaw, go attack him right now. Kung sino ang tumakas ay maaaring mawala. Alisin mo sila at gagantimpalaan kita ng mga bonus. Sa ilalim ng tukso ng gantimpala, nakita ng mga security guard na mayroon silang mga numero at nag-ipon ng lakas ng loob, at sinunggaban si Julian. Walang pakialam ang tingin ni Julian. Ang pakikitungo sa mga security guard na karaniwang mga normal na tao ay isang pag-aaksaya ng kanyang talento. Sa ilang mga pag-atake, ang ilang mga security guard ay sumigaw sa sakit at kumatok sa isa't isa bago bumagsak. Mayabang pa rin kanina, natigilan ngayon si Mr. Pierce nang makita niya ang tanawin. Ito ay totoong buhay, pagkatapos ng lahat, hindi isang pelikulang aksyon. Ang mga normal na tao ay halos hindi nakakakita ng mga kaso kung saan ang isang tao ay nanalo laban sa 3 hanggang 4 na iba pa. How dare you attack people here? Sigaw ni Mr. Pierce. Kalmadong sagot ni Jasper, ikaw ang nagutos na manakit muna ng tao. Paanong kasalanan ko ito ngayon? Ang ekspresyon ni Mr. Pierce ay kahabag-habag ngunit natatakot siya sa nakakatakot na kasanayan ni Julian. Habang nalilito siya sa susunod na sasabihin, isang tunog ang umalangaw-ngaw sa pasukan ng seafood restaurant. Anong nangyayari dito? Ano bang meron sa kaguluhang ito? Nagliwanag ang ekspresyon ni Mr. Pierce nang marinig ang boses. Parang nakilala ang kanyang tagapagligtas,
Tumakbo palabas si Mr. Pierce at magalang na binati ang tao. Pasensya na po Mr. Heron, nagkagulo po ako. May dalawang F***ing idiot na dumating para manggulo kaya ako ang humarap sa kanila. Pagkatapos ay sumimangot si Mr. Heron at malamig na sinabi, nag-invest ako sa seafood restaurant na ito, Roy. I had you manage it kasi ayokong magkagulo ang mga tao. Bakit? Nawala ba ang epekto ng pangalang Jerry Heron? Waterhoof City. Tama ka, Ginoong Heron. Pero laging may mga walang ingat na gustong mamatay. Eto, ang dalawang F***sucker na ito. Sasabihin ko, sayangin mo na lang sila at tapusin mo na, Mr. Heron. Inabot ni Roy para ituro si Jasper at sinundan ng mabangis na tingin ni Jerry. Natigilan si Jerry nang makita si Jasper. Si Mr. Heron, na napakalakas pa rin noong nakaraang segundo, ay natigilan sa pwesto sa susunod. Para siyang tinamaan ng kidlat, makikitang nanginginig ang lalaki sa kinatatayuan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1160. Sinalubong ni Jasper ang tingin ni Jerry at nakangiting sinabi, ilang araw na ang nakalipas mula noong huli nating pagkikita si Mr. Heron. Mukhang mas naging successful ka. Nauuto si Jerry at hindi alam ang isasagot, habang si Roy naman ay gumanti sa tabi niya. Sa nakita niya, halatang sinusubukang ipanalo ni Jasper si Jerry, nobela. Kaya nanunuya siya at itinuro ang ilong ni Jasper para sabihin, isara mo ang mabahong bitag mo. Sino sa tingin mo si Mr. Heron? Sino ang nakakaalam kung anong sitwasyon ang nakita mo si Mr. Heron mula sa malayo? Ngunit isa ka lang piraso ng mababang antas ng basura. Hindi ka ba natatakot na si Mr. Heron ay punatin ka sa mga sinabi mo? Ha? Hindi mo alam kung gaano kalakas si Mr. Heron sa Waterhoof City, di ba? Sampal. Kakatapos lang magsalita ni Roy ay sinampal siya sa mukha. Natural, si Jerry ang may gawa nito. Isa rin itong galit na sampal, isang malakas at malakas. Ang maririnig lang ay ang malinaw na tunog ng sampal. Kasunod ni Roy na ikinulong ang kanyang mukha at sumigaw ng malungkot. Pagkatapos ay nahulog ang lalaki pabalik sa sahig at ang ilan sa kanyang mga ngipin ay lumipad sa proseso. Si Roy ay lubos na naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit siya nasample. Napatikip ng mukha si Roy na hindi makapaniwalang tumingin kay Jerry. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang galit na ekspresyon na may pagnanais na lumunin siya. Takot na si Jerry kay Jasper at iniisip pa lang niya kung paano niya kalmayan ang sitwasyon at pakalmayan ang kapaligiran ng humakbang si Roy at bumubula ng mga nakakasakit na salita. Wala nang ibang gusto noon si Jerry kundi ang bugbugin si Roy hanggang mamatay ngayon. Isarado mo ang mabahong bitag mo. Tinuro ni Jerry si Roy, duguan ang mga mata nito na parang gustong kainin siya ng buhay. Huminga ng malalim si Jerry para pigilan ang pagkabalisa at pagkataranta sa loob niya. Pagkatapos ay lumingon upang bigyan si Jasper ng isang kakaibang ngiti. Mr. Lane. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ng hindi pagkakaunawaan. Tumingin si Jasper kay Jerry at makahulugang nagtanong, ikaw ang may-ari dito, Mr. Heron. Mabilis na paliwanag ni Jerry. Wala namang may-ari o wala. Nagsama-sama kami ng ilang kaibigan para magbukas ng restaurant, konti lang ang share ko dito. Napakalaking negosyo mo, Ginoong Heron. Parang nasa lahat ng dako ang mga ari-arian mo. Ngunit kailangan mong tiyakin na ang pamamahala ay makakasabay sa laki ng iyong negosyo, o madadami ka lang sa huli. Hindi mo ba iniisip iyon? Nakaramdam ng malamig na pawis si Jerry nang marinig niya si Jasper. Mabilis siyang sumagot, oo, syempre. Tama ka, Mr. Lane. Tumalikod si Jerry para sipin si Roy. Ano pang hinihintay mo? Humingi ng tawad kay Mr. Lane ngayon na. Sa sandaling ito, si Roy ay ganap na natulala. Hindi niya inaasahan na magiging isang tao si Jasper kahit na hindi kayang masaktan ni Jerry. Sa kilos ni Jerry, higit pa sa takot niya si Jasper. Tila ilang saglit na napaupo si Jerry sa sahig at nilinis ang sapatos ni Jasper gamit ang kanyang dila. Habang wala pa ring ideya si Roy kung sino si Jasper hanggang ngayon, sigurado siya sa isang bagay. Nasa malaking problema siya. Napabalik siya sa realidad ng sipa ni Jerry. Hindi pinansin ang lahat, gumapang siya papunta kay Jasper at umiyak, Mr.
Mr. Lane, pasensya na. Naging bulag ako, pasensya na kung na-offend kita. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Matalim na ngumiti si Jasper kay Roy. Sa totoo lang, ang isang tulad ni Roy ay hindi katumbas ng galit ni Jasper. Gayunpaman, dahil ang insidente ay may kinalaman kay Tiffany, walang balak si Jasper na palayain siya ng madali. Oo, pakiusap. Mabait kang tao, Mr. Lane. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, magbabago ako at magiging mas mahusay. Bago pa matapos ang pagmamakaawa ni Roy, narinig niyang sinabi ni Jasper, malamang na ang mga bagay na ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang. Ang mga resulta lang ang iniisip ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1161. Namutla ang ekspresyon ni Roy nang marinig ito. Pagtayo sa tabi niya, agad na naunawaan ni Jerry na ang mga salita ni Jasper ay talagang nakadirekta sa kanyang sarili. Kung tutuusin, matagal na siyang nagtatrabaho sa industriya. Nagbago ang ekspresyon niya at ngumiti ng pilit si Jerry kay Jasper. Mr. Lane, medyo kakaunti ang shareholder ng restaurant na ito at isa na doon si Roy. Baka mas marami akong shares kaysa sa kanya, pero hindi tama na tanggalin na lang siya. Tama ka. Walang ganoong bagay bilang pagpapaalis sa isang shareholder. Tumanggaw si Jasper bilang pag-unawa. Nakahinga ng maluwag si Roy nang marinig ang sagot ni Jasper. At the same time, medyo nawalan din siya ng respeto sa lalaki. Mukhang hindi ganoon kagaling si Mr. Lane. Ang kanyang pagkakakilanlan ay bahagyang mas kakilakilabot, ngunit hindi mailarawan ng isip. Tingnan mo, hindi ba inaamin din ni Jasper na wala siyang magagawa? Kailangan ko lang siyang i-treat ng pagkain pagkatapos nito para humingi ng tawad. Pagkatapos, makakamove on na tayong lahat dito. Sa isiping iyon, hindi napigilan ni Roy na makaramdam muli ng saya. Tumingin siya kay Tiffany ng palihim at nag-aapoy ang dibdib niya sa pagnanasa. Yung Mr. Lane pala, hindi naman ganoon kalakas. I'll give him room to back off, then I'll secretly make this woman mine. Wala na siyang magagawa kapag natikman ko na siya. Labis na nasasabik si Roy nang maisip niya iyon, at naramdaman niya ang pagnanasang hilahin si Tiffany sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, hindi niya alam na alam ni Jasper ang bawat minutong pagbabago sa kanyang ekspresyon at titig. Panunuya, sinabi ni Jasper, dahil hindi ka maaaring magtanggol ng isang shareholder, kailangan mo na lang isara ang restaurant. Natigilan si Roy nang marinig niya si Jasper habang nalilitong nakatingin sa lalaki. Iniisip niya kung naisip niya ang mga sinabi ng lalaki. Napalitan ng dismaya ang ekspresyon ni Jerry, ngunit hindi niya mapabulaanan si Jasper. Hindi ka ba masyadong lalayo, Mr. Lane? Nagngingit si Roy at nagtanong. Ang isang mahusay na bilang ng mga shareholder ay namuhunan ng kabuuang 10 milyon upang buksan ang restaurant na ito. Anong karapatan mong isara ito ng ganon-ganon lang? Nobela. The fact that I own the lot your restaurant currently re-rent, mahinahong sagot ni Jasper. Hindi pwede. Hindi makapaniwala si Roy. F***sa. Pinandilatan ni Jerry si Roy at sinaway, kalimutan mo na itong shop lot, higit sa kalahati ng Gold Pedestrian Street ay pag-aari ni Mr. Lane. Sino ka sa tingin mo? Alam mo ba kung anong problema ang pinapasok mo sa sarili mo? Hindi pinansin ni Jasper ang panunumbat ni Jerry kay Roy at nagpatuloy, ipapasa ko ang aking mga tagubilin mamaya. Pagkatapos nito, ang kawani ng JW Real Estate na namamahala sa ari-arian ng Gold Pedestrian Street ay darating at tatapusin ang kontrata sa iyo. Hindi na namin pinapaupahan ang loting ito sa iyo, kaya't mangyaring isara ang iyong mga pinto at umalis sa loob ng 3 araw. Nataman si Roy at tulala siyang tumayo sa pwesto. Mabilis siyang sumigaw, no way. Pumirma tayo ng kontrata. Tiningnan ni Jasper ang desperado na ekspresyon ni Roy at mahinahong sumagot, magiging alinsunod sa kontrata ang lahat. Babayaran na lang kita ng kabayaran sa paglabag nito. Hindi, huwag. Takot na takot si Jerry. Hindi siya naglakas loob na kunin ang perang ito kay Jasper. Isasara natin agad ang restaurant. Hindi na kailangang itaas ang bayad sa kompensasyon, Mr. Lane. Kakausapin ko yung ibang shareholders, hindi namin pwedeng kunin yung compensation sa iyo.
Kami ang may kasalanan nito, at ipinapangako ko na bibigyan ka namin ng isang kasiyasyang tugon. Madilim na tinitigan ni Jerry si Roy habang sinasabi ito. Ito ay maliwanag na Roy ay kailangang magkaroon ng kabayaran para sa mga pagkalugi ng shareholder. Naintindihan naman ni Roy ang nasa isip ni Jerry at kinilig siya. Binalot siya ng takot. Isa lamang siyang negosyante na may kaunting dagdag na pera. Walang pagkukumpara sa kanya kay Jerry at sa iba pa. Malulugi siya sa isang kisap mata kung kailangan niyang bayaran ang mga pagkalugi nila. Sa isiping iyon, napabulala si Roy sa takot. Mr. Lane, patawarin mo ako, sorry talaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1162. Ang kalunos-lunos na pagsusumamo ni Roy ay hindi pumukaw sa habag ni Jasper. Kung ibang tao, baka ay bully sila ni Roy ng masama para walang maawa sa kanila. At the end of the day, sasamantalahin lang ng mga tulad ni Roy ang kabaitan ng iba. Kaya naman, mapapakinabangan ng lipunan ang maagang pag-alis sa mga taong ito. Tama na, tumigil ka sa pagsigaw. Nang makitang hindi naapektuhan si Jasper sa mga pakiusap ni Roy, hindi na naglakas loob si Jerry na ipagpatuloy ang lalaki. Umirap siya at sinigawan si Roy, anong nandito ka pa? Magwala ka, walang lugar para makapag-usap ka rito. Hindi naglakas loob na umalis si Roy. Nangangahulugan ang pananatili niya na mayroon pa siyang kaunting pag-asa, ngunit ang kanyang buhay ay matatapos kung siya ay umalis. Nakita ni Jerry ang intensyon ni Roy at malamig na sinabi, bibigyan kita ng pagkakataong umalis, na kukunin mo kung matalino ka. Si Mr. Lane ay hindi yung tipong papatayin ka. Pero kung pipiliin mong ipagpatuloy at galitin si Mr. Lane, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod sa iyo, Pierce. Galit na galit talaga si Jerry. Siya lang ang nakakaalam ng takot na nararamdaman niya kay Jasper. Ang pag-alis sa sangay ng Waterhoof City ng Haddock's Chamber of Commerce ay isang bagay, ngunit ang higit na kinatatakutan ni Jerry ay ang balitang natanggap niya. Ibinente ni Norman at ng kanyang anak na babae ang lahat ng kanilang ari-arian ngayong umaga at nakasakay sila sa pinakamaagang paglipad palabas ng bansa. Maaaring alam na ito ng iba, ngunit alam na alam ni Jerry ang piraso ng impormasyong ito. Alam din niya na nakipag-ugnayan si Norman sa munting prinsipe, at sa royal family, para protektahan ang kanyang ari-arian. Tumayo na rin ang munting prinsipe para kay Norman. Sa kabila nito, napilitan si Norman na umalis. Magdamag. Ang mga implikasyon sa likod nito ay natakot kay Jerry. Ibig sabihin ay nakilala ni Jasper ang munting prinsipe at nagkasundo ang dalawa. Walang paraan na malalaman ni Jerry ang eksaktong nilalaman ng pulong, ngunit malinaw niyang nakikita na hindi nakuha ni Norman ang proteksyon na gusto niya. Si Norman at ang kanyang anak na babae ay maaaring hindi namatay, ngunit hindi kailanman sinadya ni Jasper na kitilin ang kanilang mga buhay sa unang lugar. Kaya naman, sa nakikita ni Jerry, naniwala siya na pinilit ni Jasper na pagbigyan ang munting prinsipe sa kanya. Ang takot na naramdaman ni Jerry nang malaman niyang tumabi ang munting prinsipe para bigyan si Jasper ng access kay Norman ay hindi bababa sa respeto niya kay Jasper. Kung si Roy ay nagpatuloy sa pagyap at maging dahilan upang ilihis ni Jasper ang kanyang galit sa kanyang sarili, kung gayon si Jerry ay tunay na kukuha ng buhay ni Roy. Kinilig si Roy nang makita ang galit na titig na ibinigay sa kanya ni Jerry. Naikuyom niya ang kanyang panga at nanatiling tahimik. Alam ni Roy na hindi siya papayagang mabuhay kung ganap niyang galit si Jerry. Labis na panghihinayang si Roy dahil sa pagiging hinihimok ng sexual na pagnanasa, dahil ito ang nagdala sa kanya sa totoong problema ngayon. Matapos ang emosyonal na roller coaster na kanyang pinagdaanan, si Roy ay mukhang wasak habang nakayuko ang kanyang ulo habang siya ay umalis. Magalang na nilingga ni Jerry si Jasper pagkaalis ni Roy at sinabing, "This is all a misunderstanding, Mr. Lane, talaga, paano ito? Dahil nagkataon tayong nagkita, paano na lang kita ay treat ng pagkain, Mr. Lane?" Sumulyap si Jasper kay Tiffany at kumaway sa kanya. "Hindi na kailangan. Pumunta ako dito ngayon para maghapunan kasama ang kapatid ko." Matalino si Jerry at agad niyang pinalitan ng kapatid, ng manliligaw. He chuckled and turned to Tiffany, "What a pretty sister you have, Mr. Lane. Hindi ako naghanda ng anumang regalo sa pagpupulong, ngunit narito, para sa iyo. Sana nagustuhan mo." With that,
inilabas ni Jerry ang isang diamond necklace sa bulsa ng kanyang dibdib. Mula sa Katanji tanging packaging, masasabi ng isa na maaaring ito ay isang regalo na binili ni Jerry upang manalo sa isang babae. Kanina pa nasa ganoong sitwasyon si Tiffany, at umiling na may pamumula ng pisngi. Tapos, nagtago siya sa likod ni Jasper. Kalmadong sagot ni Jasper, "Masyado kang mabait, Mr. Heron. Salamat sa pag-iisip, ngunit hindi na kailangan ng mga regalo." Nakahinga ng maluwag si Jerry nang marinig niyang nagsalita si Jasper. Talagang natatakot siya na mahawakan ni Jasper ang mga kaganapan ngayon sa kanyang ulo. Mahihirapan siya kung ganoon. Maaaring nawalan siya ng isang mataong seafood restaurant ngayon, ngunit ang restaurant ay hindi ganap na kanya. Kaunting pera lang ang ipinuhunan niya rito, kaya wala siyang pakialam sa pagkalugi. Gayunpaman, kung gagawin siyang kaaway ni Jasper, hindi naniniwala si Jerry na siya ay magiging mas mahusay kaysa kay Norman. Buti na lang tinanggihan ni Jasper ang hapunan dahil dumating ngayon si Jerry para makipagkita sa isa pang sikat na bisita. Magiging problema siya kapag nagpasya si Jasper na manatili. Magsasalita pa sana si Jerry nang may dumating na grupo ng mga tao. Ang mga taong ito ay kasalukuyang masayang nag-uusap sa kanilang mga sarili. Sa gitna ng karamihan ay isang makisig na lalaki na nasa 20s, nakasuot ng matulis na pulang jacket at nakasuot ng silver na may kintab na hikaw sa kanyang tenga. Naglakad ang grupo, at nagbago ang ekspresyon ni Jerry nang makita ang binata. Mabilis siyang lumapit sa kanya para batiin, "Mr. Chavez, maaga ka dito." "Miss Chavez." Naintriga si Jasper nang marinig ang pambihirang apelyido, at lumingon sa grupo ng mga tao. Ang binata na may titulong Mr. Chavez ay mahinahong sumagot, "Bakit? Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung anong oras din ako dumating?" Bahagyang yumoko si Jerry at mabilis na ngumiti. Sagot niya, "Hindi naman. Ang ibig kong sabihin ay maaari sana kitang makilala sa ibaba kung alam ko ang oras ng iyong grand arrival, Mr. Chavez." Sa pagkakataong iyon, nakita rin ni Mr. Chavez si Jasper. Sa kabila ng unang pagkikita nilang dalawa, mukhang nakilala nitong si Mr. Chavez si Jasper. Jasper Lane. Napakunot ang noo ni Mr. Chavez at casual na nagtanong. Sa reaksyon ni Mr. Chavez, alam ni Jasper na nahulaan niya ng tama ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Prinsipe Chavez, kilala rin bilang ang prinsipe ng Corona. Siya ang tagapagmana, pati na rin ang pinakamahalagang miyembro ng Clear Seas, isang napakalakas na kumpanya sa gitna ng kapitalistang bilog ng bansa. Prinsipe Chavez, mahinahong bati ni Jasper. Humalaklak si Prince at itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang hikaw sa kanyang kaliwang tainga habang sumagot, "Mas gusto kong tawagin bilang Crown Prince." "Maaari ring gamitin ang iyong kamahalan, kung gayon," komento ni Jasper. Haha, tumawa ng malakas si Prince at sinabing, "Wala rin akong pakialam dyan." Kitang-kita ang kayabangan ni Prince sa pagtukoy niya sa sarili. Matagal nang natapos ang huling Imperial Dynasty. Wala nang mga prinsipe ng Corona sa bansa. Naging malamig ang tingin ni Prince nang marinig ang sinabi ni Jasper. "Depende kung nasaan tayo. Hanggat nasa paligid ako, magkakaroon ng isang prinsipe ng Corona." Nagkibit balikat si Jasper at sumagot, "Ito ay isang modernong lipunan kung saan lahat ay may kalayaan sa pagsasalita. Maaari mong tawaging hari ang iyong sarili kung gusto mo. Siyempre, pero tandaan na huwag masyadong seryosohin. Hindi sulit na kasuhan ang krimen ng paghahati sa bansa. Isa kang law student, thief. Ano ang parusa para sa gayong krimen?" Nobela. Pamilyar si Tiffany sa kanyang curriculum, at agad siyang sumagot, "Hindi bababa sa 3 taong pagkakakulong. Kung malubha ang mga pangyayari, ang unang pagkakasala ay maaari pang kasuhan ng habang buhay na pagkakakulong." Napawi ang ngiti ni Prince nang makita ang koordinasyon ni na Jasper at Tiffany. Naging masama rin ang ekspresyon niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1163. Walang ekspresyon na tinitigan ni Prince si Jasper at malamig na sinabi, "Mukhang tama ang tsismis, Jasper. Napakayabang mo talaga. Maraming tsismis tungkol sa akin pero palagi kong iniisip ang sarili ko na humble at maingat. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang iugnay sa akin ang salitang mayabang, ngunit marahil ito ay dahil sa hindi ako masyadong kilala ng mga tao.
Sigurado ako na kapag nakilala nila ako, makikita nila na madali akong pakisamahan. Nagalit si Prince sa sinabi ni Jasper at sinabing, "Cut the nonsense with me. Walang kwenta. Dahil alam mo kung sino ako, Jasper, saka sigurado akong alam mo rin ang sitwasyon doon. Kaya, tigilan mo na ang paglalaro. Sasabihin ko sa iyo ng diretso. Nakatingin ako sa industriya ng online na pagbabayad." Pagkatapos, ngumiti si Prince at lumabas sa kanyang maliit na pulutong patungo kay Jasper. Nang makalapit na siya, ngumisi si Prince at dahan-daang sinabing, "Ikaw, mawala ka." Sa tabi nila, naningkit ang mata ni Julian sa panunuyan ni Prince. Ang kailangan lang niya ay isang sulyap mula kay Jasper, at dudurugin ni Julian ang ulo ni Prince ng walang pag-aalinlangan, koronang prinsipe o hari. As far as Julian was concerned, walang pinayagang mag-provoke kay Jasper. Gayunpaman, kalmado lang na nakatingin si Jasper kay Prince. Mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo, si Jasper ay nahaharap sa hindi mabilang na mga kaaway. Habang nagsimula siyang umakyat sa mga hanay, unti-unti ding lumalakas ang mga kalaban na kailangan niyang labanan. Ang kanyang kaaway na si Fabian ay nagdulot na sa kanya ng maraming problema kahit na hindi pa sila nagkikita. Ang kanyang tinaguriang kaalyado, ang munting prinsipe, ay nagdulot ng panganib na higit sa sinumang nakilala niya, nobela. Si Prince, na nakatayo sa harapan niya ngayon, ay hindi rin madaling kalabanan. Masasabi ni Jasper na mayroong isang mapanlinlang na lalaki sa ilalim ng lahat ng kanyang kaiabangan. Hindi iyon mahalaga. We will see. Then, kalmadong sagot lang ni Jasper. Tumawa ng malakas si Prince, ngunit ang kanyang tingin ay napakadilim. "No one's ever dared to steal what I wanted ever since I was a child. Napansin ko na ang industriya ng online na pagbabayad, kaya walang paraan na hahayaan kong mahawakan ito ng iba. Maraming tao ang nag-aagawan laban sa iyo, Jasper, ngunit hindi ako lulubog sa kanilang antas para lang mawala kayo ng magkasama. Gayunpaman, maging matalino at bumalik sa industriya ng online na pagbabayad. Wala akong laban sa paggawa ng isang bagay na gustong makita ng ibang tao." Tinitigan at nginisya ni Prince si Jasper pagkatapos nitong magsalita, saka siya umiwas ng tingin. Tara na, oras na ng hapunan. With that, umalis siya ng mayabang. Napapikit si Jasper habang pinagmamasdan si Prince na umalis. May kumikislap na spark sa kanyang mga mata. Mr. Lane. Maingat na tono ni Jerry dahilan para mapatingin si Jasper. "Hindi mo pagsilbihan si Prince?" tanong ni Jasper. Madilim ang ekspresyon ni Jerry. Gumamit siya ng lahat ng uri ng mga kontak at pamamaraan upang sa wakas ay tila may kaunting kahalagahan sa harap ni Prince. Ang lalaki ang kagalang-galang na panauhin na dapat niyang ituro sa isang pagkain ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari, kahit isang tulala ay maaaring sabihin na sina Jasper at Prince ay nasa lalamunan ng isa't isa. Naramdaman agad ni Jerry na para siyang iniihaw sa sobrang init. Hindi niya alam kung aling panig ang sasalihan. Natatakot siya na idirekta ni Jasper ang galit sa kanya, at natatakot na masabi ni Prince na magkakilala sila ni Jasper. Ang huli ay magdadala sa kanya sa matinding problema. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1164. Sige na. Ang pipiliin mong puhunan ay ang iyong sariling negosyo. Kalmadong sabi ni Jasper, saka hindi niya pinansin si Jerry at umalis na kasama sina Tiffany at Julian. Tinadyakan ni Jerry ang paa habang pinagmamasdan si Jasper na umalis. Nakaramdam siya ng ganang sampilan ang sarili. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan itong mangyari ngayon. Anong coincidence? Kinailangan lang na maging magkaaway sina Prince at Jasper, at noong araw na nagpasya siyang i-treat si Prince sa hapunan, kailangan lang na nandoon si Jasper para malaman. Si Jasper na walang ideya sa panloob na kaguluhan ni Jerry nang makababa na ito. "Jasper, ako na naman ba ang naging dahilan ng gulo mo?" Nakita ni Tiffany ang mabagsik na ekspresyon ni Jasper at mahinang nagtanong. Bumalik sa realidad si Jasper at ngumiti. "Hindi naman. May iba pang isyo, ngunit hindi mo ito kasalanan. Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Pero napagkasunduan namin na i-treat kita," bulong ni Tiffany, "pero magagawa natin ito sa susunod kung abala ka, Jasper. Walang nagmamadali, maaaring maghintay ang trabaho.
Ngunit hindi namin maaaring i-drag ang pagdiriwang para sa iyong unang part-time na sweldo. Paano ito? Kain tayo sa ibang lugar. Ngumiti si Jasper. Nakaramdam ng lungkot si Tiffany nang makita niyang muli ang isang magiliw na ngiti sa mga katangian ni Jasper. Sige, lahat ng mga salitang gusto niyang sabihin ay naging isa. Hindi siya tulala. Masasabi niyang malaking problema para kay Jasper ang lalaking mula ngayon. Gayunpaman, pinili ni Jasper na kumain kasama siya. Sinabi ni Tiffany sa kanyang sarili na ito ang una at huling pagkakataon na kumilos siya sa isang kapritsyo. Sinundan ni Julian ang duo habang namimili sila sa Gold Pedestrian Street, pagkatapos ay pumunta sa isang restaurant sa beach na may magandang tanawin at atmosphere. Ito ay hindi isang murang lugar upang kumain. Ang tatlo ay matipid, ngunit sila ay gumastos ng higit sa $400 sa kabuuan. May maliit na ngiti sa labi si Jasper habang tuwang-tuwa siyang pinagmamasdan si Tiffany na naglalabas ng pera para sa bill. Dahil may konsiderasyon sa pagpapahalaga sa sarili ng dalaga, hindi siya sinubukang tulungan ni Jasper na bayaran ito. Ang hapunan ay dumating bilang isang produkto ng kanyang pagnanais na pasalamatan siya, at nangangahulugan ito ng higit sa $400 sa kanya. Kaya naman, walang ginawa si Jasper para sirain ang mood. Pagkatapos ng hapunan, pinahatid ni Jasper si Julian kay Tiffany pabalik sa paaralan. Pinapunta siya ni Jasper sa entrance ng dorm niya bago siya lumabas ng Hofmoor University. Nang makapasok na siya sa sasakyan, agad na nawala ang ngiti ni Jasper at agad niyang tinawag sina Hudson at Wayne. Hindi na masyadong nagsalita si Jasper at isa lang ang sinabi sa kanila sa telepono, "Nobela." Kailangan niyang ipack ang kanilang mga bagahe at pumunta kaagad sa airport, kung saan dadalhin sila ng kanyang pribadong eroplano sa Waterhoof City magdamag. Pagkatapos nito, ang unang pribadong Gulfstream na eroplano na nakapark sa Norritos City International Airport ay agad na umalis nang matanggap ang tagubilin ni Jasper. Ang unang hintuan nito ay ang sunduin si Hudson mula sa mas malayong Cavern City, pagkatapos ay pumunta ito sa Hervey City upang sunduin si Wayne. 2:30 na ng umaga nang dumating ang eroplano sa Waterhoof City International Airport. Pagkatapos nito, si Hudson at Wayne ay nagmamadaling pumunta sa hotel mula sa paliparan, na mukhang pagod mula sa paglipad. 3:50 na ng madaling araw nang dumating sila. Sa kabilang banda, gising na gising pa rin si Jasper. Sa pag-aaral ng hotel room ni Jasper, kinamayan niya sina Wayne at Hudson bago umupo ang lahat. Ngumiti si Jasper at sinabi, "Paumanhin sa pag-abala sa inyong dalawa sa pagpunta sa magdamag." Mas matagal nang kilala ni Hudson si Jasper, at nakangiti siyang sumagot, "Hindi naman gaanong problema, Mr. Lane. But I have to say, that airplane of yours are quite the vehicle. Hindi naman masyadong nakakapagod pumunta dito." Si Wayne, nakasalukuyang nasa kanyang startup stage, ay mas makatotohanan at diretso siyang nagtanong, "May problema ba, Mr. Lane? Bakit mo kami pinatawag bigla?" Kumatok si Jasper sa mesa gamit ang kanyang daliri at sumagot, "Since nagtanong ka, then I might as well get straight to the point. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para kina Terryzone at Abilon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1165. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Hudson at Wayne nang marinig ito. Pareho nilang alam na, kung isasaalang-alang ang kanyang karakter, hindi gagawa ng biro si Jasper tungkol sa isang bagay na tulad nito. Hindi pa banggitin na pareho niyang pinalipad ang dalawa mula sa iba't ibang lungsod gamit ang kanyang pribadong eroplano. Nakakatawa kung umabot pa siya para lang magbiro. Kaya naman, ang mga salita ni Jasper ay kailangang magkaroon ng makabuluhang kahulugan. Huminga ng mahina si Jasper at nagpatuloy, "May kinalaman ito sa pagbabayad." Bayad. Kumunot ang noo ni Wayne at Hudson sa pagbanggit nito. Ang mga paraan ng pagbabayad ay ang pinakamahalagang aspeto ng mga online shopping platform, kaya hindi estranghero si Wayne sa mga online na pagbabayad. Alam din niyang hindi niya magagawang maging isang bagay na malaki ang kanyang plataporma kahit gaano pa ito kaganda kung hindi sila makakahanap ng magandang solusyon para sa problemang ito. Habang nakatayo, ang gobyerno ay may mga plano na i-standardize ang online na pagbabayad. Ito ay ipapatupad sa pamamagitan ng mga patakaran sa lalong madaling panahon. Malamang nasusubukan nilang pataasin ang pagiging naa-access at gawing pamantayan ang pag-uugali ng merkado.
Ito ay nagpapahiwatig na ang gobyerno ay may kamalayan sa malaking epekto na maaaring idulot ng online na pagbabayad, kung kaya't sila ay nagtatakda ng pamantayan ng maaga. Ito ay nagsasangkot ng maraming mga partido, at mayroon na kaming kompetisyon. Kung hindi tayo mag-iingat, ganap na aagawin ng ating kalaban ang kontrol sa merkado ng online na pagbabayad. Magiging problema tayo kapag nangyari iyon. Mukhang maayos naman si Hudson nang marinig niya itong ipinaliwanag ni Jasper, ngunit tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Wayne. Ang pangunahing punto ng isang online shopping platform ay ang pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga produkto at isang mabilis at maginhawang paraan ng pamimili. Mula sa pag-sign up sa website hanggang sa pagpili ng mga kalakal hanggang sa pakikipag-ugnayan. Sa mga supplier, ang lahat ay bumaba sa pagbabayad para sa mga kalakal. Kung may ibang mangibabaw sa online na pagbabayad, maaari rin niyang isara ang kanyang online shopping platform. Huwag kang mag-alala, dahil may first mover advantage kami, hindi magiging ganoon kadali para sa kompetisyon na tanggalin kami, pag-aliw ni Jasper kay Wayne. Ngunit wala kaming maraming oras ngayon, kaya kailangan naming kontrolin ang industriya ng online na pagbabayad bago napagpasyahan ang direksyon ng hinaharap. Napag-isipan ko na ito dati. Kukunin namin ang online na platform ng teknolohiya sa pagbabayad na ginawa ng Terrizone Inc. at Sena, pagkatapos ay isasama ito sa shopping platform ng Abilon. Pagkatapos ay ihihiwalay ko ang segment na ito at magtatag ng isang buong bagong subsidiary para dito. Ang subsidiary na kumpanyang ito ay aasikasuhin lamang ang mga online na pagbabayad, at ito ang magiging pinakamahalagang kumpanya na magkokonekta sa lahat ng .com na negosyo ng JW. Hindi komplikado ang mga salita ni Jasper, at dahil kapwa may karanasang negosyante sina Wayne at Hudson, naunawaan agad nila ang ibig niyang sabihin. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kumpanya sa internet sa ilalim ng JW sa hinaharap ay magkakaroon ng negosyo sa online na kumpanya ng pagbabayad na ito. Ang kahalagahan ng kumpanyang ito ay agad na nalampasan ang iba pa. Kaagad itong naging bagong core ng JW. Ang JW Capital ay magmamay-ari ng 70% ng mga bahagi ng bagong kumpanya ng pagbabayad. Para sa natitirang 30%, pinaplano kong hatiin ito sa pagitan ng Terrizone at Abilon ng pantay. Pananatilihin ng JW Capital ang pagmamay-ari at magiging mayor yang shareholder, ngunit plano kong ibigay ang mga karapatan sa pamamahala sa inyong dalawa. Lumiwanag ang mga mata ni Wayne at Hudson nang marinig nila ito. Naisip ko na rin ang tungkol sa mga detalye ng pamamahala, at nagpasya akong sumama sa isang modelo ng co-CEO. Ang modelong ito ng co-CEO ay nangangahulugan na ang dalawang presidente ay magkakaroon ng parehong antas ng awtoridad sa kumpanya. Parehong presidente ang mamamahala sa pagpapatakbo at pamamahala sa buong kumpanya ng magkasama. Para sa modelong co-CEO na ito, isinaalang-alang ko ang iyong mga posisyon at trabaho. Sa kasamaang palad, labag sa aking mga prinsipyo na payagan kayong dalawa na gampanan ang tungkulin bilang CEO ng bagong kumpanyang ito. Gayunpaman, maaari ninyong ibigay sa akin ang inyong mga rekomendasyon at personal kung itatalaga sila sa tungkulin. Sinulyapan ni Jasper ang dalawang lalaki at agad na nagpatuloy, parang alam niya ang iniisip ng mga ito. Kung gusto ni na Terrizone at Abilon na makipagkompetensya, dapat itong dumaan sa positibo at mapagkaibigang kompetisyon. Ang pakikipaglaban sa loob ay magreresulta lamang sa alitan at pag-aaksayan ng mga mapagkukunan ng JW. Walang paraan na papayagan ni Jasper ang parehong mga mananakop tulad ni na Hudson at Wayne na magbahagi ng parehong upuan. Iyon ay isang recipe para sa problema. Ang mga bagay ay magiging mas madaling harapin kung ang duo ay nagrekomenda ng kanilang sariling mga lalaki. Ay, hindi ko makita kung bakit hindi. Nagkatinginan sina Wayne at Hudson bago tumango at nagsabi. Nakita nila ang pagsisikap na ginawa ni Jasper sa paglutas ng isyong ito. Ito talaga ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang hidwaan. Siyempre, magkakaroon pa rin ng mga argumento sa awtoridad sa loob ng bagong kumpanya para sa isang modelo ng co-CEO, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang pinakamataas na awtoridad ng kumpanya ay nakalagay pa rin sa kamay ni Jasper, habang ang duo ay hindi makatwirang mga baguhan kundi mga taong alam ang kanilang mga prioridad. Mananatili pa rin ang mga salungatan sa awtoridad sa bagong kumpanya, ngunit tiniyak ng plano ni Jasper na limitado ito sa isang katanggap-tanggap na antas.
Tulad ng sinabi ko dati, si Abilon at Terizon ay maaaring parehong mga subsidiary ng JW bilang ito pa rin ang mayor yang shareholder, ngunit sila ay ganap na magkaibang mga kumpanya. Hindi na kailangang sabihin, kayong dalawa ay may ganap na magkaibang mga interes at hinihingi. Maaari mong unahin ang iyong sariling mga interes, ngunit huwag masyadong pilitin ang iyong relasyon. Talagang nagtatakda si Jasper ng limitasyon sa laki ng salungatan na maaaring magkaroon ng higit sa isang dekada ang Abilon at Terizon sa hinaharap kapag dalawa sa kanila ang magiging higanti ng industriya. Maaari silang lumaban, hanggat ito ay nasa loob ng kanyang paunang natukoy na mga limitasyon. Susunod, pag-usapan natin ang mga partikular na batas ng teknolohiya at modus operandi. Kailangan nating makabuo ng isang makatotohanan at maipapatupad na panukala ngayong gabi. Hindi natin alam, maaaring kailanganin kong ibigay ang panukalang ito sa gobyerno para sanggunian sa lalong madaling panahon. Kuwait. Alam ni Jasper na kung nais ng gobyerno na bumuo ng isang mas mahusay na patakaran sa pag-access para sa online na pagbabayad, tiyak na hihilingin nila ang kanyang opinyon. Kung tutuusin, siya lang ang nag-iisang tao sa bansa na nag-ooperate ng isang online payment company. Gayunpaman, hindi niya inaasahang mangyayari ang lahat ng ganoon kaga. Kinabukasan, matagal nang hindi nakatulog si Jasper matapos siyang mag-all-nighter nang magising siya ng tawag sa telepono ni Vita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1166. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos ng simpleng almusal ay pinahatid siya ni Jasper kay Julian sa conference room ng Waterhoof City branch ng ICBS. Nakasalubong ni Vita si Jasper sa labas ng conference room. Paano na? May namiss ba ako? Tanong ni Jasper. Mabilis na sagot ni Vita, "You're just in time." Magsisimula ang komperensya sa loob ng 5 minuto. Nagpadala ang mga nakatataas ng survey team para dumalo sa komperensyang ito. Ang pangunahing layunin ngayon ay upang kumpirmahin ang patakaran sa pag-access. Inayos ko na ang mga ideya mo at ibinigay ko na sila, baka magtanong pa sila sa iyo tungkol dito, Nobela. Tumanggaw si Jasper. Itutulak na sana niya ang pinto at papasok ng hininaan ni Vita ang kanyang boses at sinabing, nasa loob din si Prince. Bahagyang itinaas ni Jasper ang kanyang noo. Wala siyang online payment company, not any relevant experience. Anong ginagawa niya sa loob? Nakangiting ngumiti si Vita at sumagot, hindi namin siya pwedeng tanggihan dahil sa status niya. Kasama rin sa loob ang vice-presidente ni Soha. Tumanggaw si Jasper. Itinulak niya ang pinto ng conference room at pumasok. Wala masyadong tao sa conference room, 5 hanggang 6 lang, pero lahat ay mukhang mabagsik. Agad namang naakit ni Jasper ang tingin ng lahat pagkapasok niya sa kwarto. Nakaupo sa kaliwa ng conference table si Prince. Kinulit ng lalaki ang hikaw sa kanyang earlobe at tumingin kay Jasper hindi madilim o maliwanag. Tapos, ngumisi siya. Napakagalang ng lalaking nasa unahan ng mesa habang nagkusa siyang umakyat at makipagkamay kay Jasper. "Hello, Mr. Lane. Ako ang pinuno ng pangkat ng survey, si Barnaby Wiltshire. Maaari mo akong tawaging Mr. Wiltshire." Ngumiti si Jasper at nakipagkamay kay Mr. Wiltshire. "Mr. Wiltshire, mangyaring mag-survey sa nilalaman ng iyong puso." Tumawa ng malakas si Barnaby at sumagot, "Trabaho namin ito." Kung gayon, simulan na natin ang komperensya. Sa pangunguna ni Barnaby, umupo si Jasper sa kanan niya, nagkataon sa tapat ni Prince. Magsisimula na ang conference nang biglang nagsalita si Prince, "Teka. Bago magsimula ang conference, may sasabihin ako. Dahil wala pang nakatakdang patakaran para sa online na pagbabayad, sa tingin ko lahat ng tumatakbong negosyo ay dapat pansamantalang i-hold. Pagkatapos lamang mailabas ang patakaran ay dapat na muling suriin ang kumpanya, pagkatapos ay maipamahagi ang mga kwalipikasyon at lisensya." Napatingin ang lahat kay Jasper matapos itong marinig. Kahit isang tulala ay masasabing si Jasper lang ang pinupuntirya ni Prince sa kanyang mga salita. Ito ay dahil si Jasper ang tanging tao sa bansa na opisyal na nagpapatakbo ng isang online na sistema ng pagbabayad. Mapipilitin si Jasper na magdusa ng malaking kawalan sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang online na sistema ng pagbabayad hanggang sa maipatupad ang patakaran, muling suriin ang mga kwalipikasyon ng kanyang kumpanya, at maipamahagi sa kanya ang isang lisensya. Walang ekspresyon si Jasper nang mahinahong sumagot,
Kung ganoon, Mr. Chavez, iniisip ko kung kumain ka sa pamamagitan ng pag-injection ng pagkain sa iyong tiyan at hinihintay itong matuno bago mo ito ilabas para nguyain. Narinig ang mga humihingal na ungol mula sa iba pang dumalo. Hindi nila napigil ang matawa sa naging tugon nito. Maging si Mr. Wilcher, na siyang naghohas ng pulong, ay nagpakita ng bahid ng saya sa gilid ng kanyang mga labi. Si Prince lang ang may itim na ekspresyon. Tinitigil niya si Jasper at nagtanong, ano ang sinabi mo, Jasper? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Balik tanong ni Jasper. Ang komperensyang ito ay naging away nila ni Prince sa simula, at hindi magpapatalo si Jasper. Nangangahulugan ang pag-amin ng pagkatalo na magkakaroon ng kaunting pagbabago sa patakaran sa hinaharap. Isa na maaaring magresulta sa isang malaking pag-atake laban sa kanyang mga ari-arian. Dahil dito, ganap na handa si Jasper na harapin si Prince, parehong mula sa lohikal at emosyonal na pananaw. Ang online na pagbabayad ay isang konsepto na una kong iminungkahi, at sa pamamagitan ng sentral na bangko at suporta ng gobyerno, napatunayang ito ay isang praktikal na opsyon na gamitin. Wala akong pag-aalinlangan na ibahagi sa iyo ang bunga ng aking pagsusumikap dahil hindi pa ako nagpasya na kumilos ng ilegal at monopolyo ang merkado ng bansa. Ngunit ito ay isang survey conference pa rin, pagkatapos ng lahat, isa na magpapasya sa balangkas ng patakaran ng industriya ng online na pagbabayad sa hinaharap. Kaya ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng paghiling na isara ko kaagad ang aking operating platform? Ang aking pakikipagtulungan ay kinikilala ng ICBS, ng sentral na bangko, at ng gobyerno. Magbabago ako ayon sa opisyal na patakaran kapag inilabas ito sa hinaharap, ngunit hindi ko ititigil ang aking negosyo hanggang doon. Ang mga salita ni Jasper ay may batayan at makatwiran. Maging si Mr. Wilcher ay bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, walang paraan na madaling sumuko si Prince kapag may balak siyang gulo para kay Jasper. Napakaganda mo, ngunit narinig ko ang mga alingaw-ngaw matagal na ang nakalipas na ang iyong online na pagbabayad ay may turnover na 10-10 milyon araw-araw. Sino ang nakakaalam kung nakagawa ka ng anumang bagay na labag sa batas? Maglakas loob ka bang kunin ang lahat ng iyong data para ma-audit namin? Nagbago ang atmosphere sa conference room dahil doon. Hindi tumigil doon si Prince. Alam mo ba kung gaano karaming kayamanan ang nasasangkot sa turnover ng 10-10 milyon? Alam mo ba kung gaano karaming maruming pera ang maaari mong kikitain kahit na isang maliit na pandaraya? Sa tingin mo, dahil lang sa sinasabi mo na walang mali ay hindi na magkakaroon ng problema. Gusto mong patunayan na inosente ka? Oo naman. Ang pinakamainam na paraan para gawin ito ay ang ibahagi ang iyong data sa publiko at hayaan kaming mag-imbestiga ng lubusan. Sinulyapan ni Jasper ang mapagmataas na ekspresyon ni Prince at mahinahong sumagot, kaya gusto mo akong imbestigahan. Ano ang mangyayari kung walang mali, kung gayon? Ngumuso si Prince, di ba dapat ibigay yon? Malalagay ka sa matinding problema kung may mali. Ano ang ibig mong sabihin, ano pagkatapos? Kaya ang ibig mong sabihin ay kailangan kong ihayag agad ang lahat ng aking data sa publiko at hayaan kang mag-flip sa lahat ng aking mahahalagang sikreto sa kalakalan ayon sa gusto mo. Gayunpaman, kung walang problema, tatayo ka na lang at aalis na, tama. Ngumisi si Prince. Eksakto, tama yan. Bakit, wala ka bang lakas ng loob na gawin iyon? Hindi naman sa hindi ako maglakas loob. Umiling si Jasper. Curious lang talaga ako kung paano ka naging mayabang. Following your logic, it means na makapasok na ako sa bahay mo at magsimulang maghukay sa paligid. Kung wala akong mahanap na gusto ko, aalis na lang ako ng may katwiran. Kapag may nakita ako, kukumpiskahin ko iyon at ang buong bahay mo. Ano ang pagkakaiba niyan sa karaniwang bandido? Not to mention na ni isa sa amin ay walang sasabihin kung may mali ba dito o wala. Ginampanan ng lahat ng aking kumpanya ang kanilang mga tungkulin sa buwis at nakipagtulungan sa mga negosyo sa pag-audit ng buwis. Walang naging problema pagdating sa amin at pagbabayad ng buwis. Pero ayon sa sinabi mo, sinasabi mo ba sa akin na ang iyong autoridad ay nasa itaas ng departamento ng buwis? O marahil ay iniisip mo na lahat ng tao sa departamento ng buwis ay walang silbi at hindi kasing kasanayan mo? Gusto mong mag-imbestiga? Oo naman. Maaari kong buksan ang lahat ng aking data sa publiko.
Ngunit paano ang data ng ClearSys Industrial? Maaari ko bang imbestigahan din iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Prince sa bawat salita. Nang marinig niya ang huling bahagi tungkol sa pagsisiyasat sa data ng ClearSys, sumabog sa galit si Prince na parang pusa na naapakan ang buntot. Sino ka sa tingin mo? Gaano ka kalakas loob na magmungkahi na imbestigahan ang mga account ng ClearSys Industrial? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsabi ng napakataksil? Kung ikukumpara sa galit ni Prince, mukhang mas kalmado si Jasper. Mahinahon siyang tumango at sinabing, "Exactly. Binibigkas mo lang talaga ang gusto kong sabihin." Pinaikit ni Prince ang mata at pinandilatan si Jasper. Ang alitan sa pagitan ng dalawa ay tila mas nag-aapoy kaysa dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1167. Biglang ngumiti si Prince at dahan-daang umupo ulit. Itinaas niya ang kanyang kamay para laruin ang kanyang hikaw at sinabing, "Wow! Hindi ka naman mahinang kalaban, Mr. Lane. Napakahusay, kung gayon. Simulan na natin ang conference." Nakaramdam ng pagkabalisa ang lahat sa matinding pagkakaiba ng ugali ni Prince. Para siyang naging ibang tao. Si Jasper lang ang bahagyang nakasimangot habang nasa loob niyang itinaas ang antas ng panganib ni Prince sa kanya. Ang impresyon ni Prince kay Jasper ngayon ay isang mayabang at walang pakundangan na lalaki. Gayunpaman, sa ilalim ng lahat ng mga emosyong ito ay nagtago ng mas malakas na kakayahan na kontrolin ang mga ito. Ang mga taong tulad niya ay napakahirap pakitunguhan. Sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon si Mr. Wiltshire na magsalita. He cleared his throat and said, "Let's move on from the previous topic." Mayroong dalawang agenda para sa komperensyang ito ngayon. Una, tungkol sa Access Review Policy Plan na iminungkahi ni G. Prince Chavez para sa industriya ng online na pagbabayad. Ito ay isang mahusay na plano, at pagkatapos ng karagdagang pananaliksik, nalaman namin na maaari naming gamitin ang mungkahi na ito bilang isang uri ng blueprint habang nagdidisenyo ng hinaharap na patakaran. Napangiti sa wakas si Prince matapos niyang marinig ang sinabi ni Mr. Wiltshire. Ang buong panukala ay idinisenyo kasama ng isang propesyonal na pangkat ng pananaliksik sa patakaran ng AI sa ilalim ni G. Wiltshire. Tiniyak ng panukala na natutugunan ang mga layunin ng gobyerno habang nananatili ang sariling interes. As far as Prince was concerned, walang dahilan para tanggihan ang proposal na ito. Humalaklak si Prince at sinabing, "Gusto ko lang mas standardize ang industriya. Kung hindi, baka isipin ng ibang tao na dahil nauna lang sila, sa kanya na ang buong industriya, sila. Dapat man lang tingnan muna ang sarili nila. Hindi mo ba sasabihin, Mr. Lane?" Nakatutok ang atensyon ni Prince kay Jasper sa buong oras, kaya hindi niya namalayan ang nakakainis na ngiti sa mukha ni Mr. Wiltshire. Hindi pa ako tapos, putol ni Mr. Wiltshire. Sumando si Prince sa upuan at casual na sinabi, "Ayos lang. Hindi na kailangang purihin, pasalamatan, o bigyan ako ng pagkilala. Ginagawa ko lang ang part ko. Sa pamamagitan lamang ng brainstorming at pagtutulungan natin magagawa ang pinakamahusay sa industriya." Lalong naging awkward ang ekspresyon ni Mr. Wiltshire. Pagkatapos ng isang pagpupulong sa pananaliksik at pagsasaalang-alang sa lahat ng aspeto, nagpasya kaming gamitin ang panukala ni G. Jasper Lane bilang panghuling na isakatuparan na pamantayan na magpapasya sa hinaharap na direksyon ng mga patakaran ng industriya. Sa mga salita ni Mr. Wiltshire, tumahimik ang conference room. Nawala ang ngiti ni Prince sa kanyang mukha at ang kanyang ekspresyon ay naging kasing dilim ng gabing walang buwan. Nagsalita si Mr. Wiltshire tungkol sa kung paano maaaring gamitin ang panukala ni Prince bilang isang blueprint. Ilang sandali lamang ang nakalipas, para lamang sabihin na gagamitin nila ang mungkahi ni Jasper bilang panghuling na isakatuparan na pamantayan sa susunod. Ang matinding kaibahan sa parehong mga pangungusap ay nakaramdam ng pagkabalisa sa ibang mga empleyado sa silid, lalo pa si Prince mismo. Hindi na napigilan ang sumasabog na init ng ulo ni Prince, at lumingon siya para maningkit si Mr. Wiltshire. "Anong sabi mo?" Nakaramdam ng awkward si Mr. Wiltshire, ngunit medyo makapangyarihan pa rin ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Kaya naman, nakaramdam siya ng dismaya nang marinig ang patanong na tono ni Prince. "Mr. Chavez,
Naiintindihan ko kung saan ka nanggaling pero itama mo ang ugali mo. Ang lahat ng mga desisyon ay ginawa sa panahon ng pulong ng pananaliksik at hindi napagpasyahan ng sino mang tao. Parang pinagtawanan si Prince habang pinipigilan ang galit na ilang sandali pa ay sasabog na naman. Sagot niya, hindi ba sinabi mo na ang proposal ko ay gagawing blueprint? What the F*** is Jasper's proposal? Napabuntong hininga si Mr. Wiltshire at sinabing, ang pangkalahatang desisyon ng mga nakatataas ay isagawa ang sistema ng pagbibigay ng lisensya. Magsasagawa ang gobyerno ng komprehensibong pagsusuri sa kwalifikasyon bago makapag-apply ang isang kumpanya, at bibigyan lang sila ng lisensya sakaling maipasa nila ito. Ang iyong ideya ng $1 bilyong summer dollar na security deposit ay napanatili din. Mr. Chavez, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ni G. Lane at ng iyong mungkahi ay iminungkahi niya na ang bangko ay maaaring makipagsosyo sa maraming kumpanya na nagtataglay ng lisensya sa online na pagbabayad, ibig sabihin, ang industriya ay bukas sa publiko. Mr. Chavez, masyadong makitid ang saklaw ng proposal mo. Ang online na pagbabayad ay bago, ngunit ito ay magiging isang malaking industriya. Walang sino man ang pinapayagang magmonopoliya nito, nobela. Nagdilim ang ekspresyon ni Prince sa bawat salita. Nang hindi mabait na sabihin sa kanya ni Mr. Wiltshire na masyadong makitid ang kanyang saklaw, hinampas ni Prince ang mesa at itinuro ang ilong ni Jasper habang pinapagalitan, "How dare you ***asking steal my profits, Lane?" Tumangala si Jasper at sinulyapan si Prince bago ito mahinahong sumagot, "Di ba ikaw na mismo ang nagsabi? Ginagawa ko lang ang part ko. Sa pamamagitan lamang ng brainstorming at pagtutulungan maaari nating gawin ang pinakamahusay sa industriya, hindi." Ang huling inaasahan ni Prince ay bawiin ni Jasper ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang panukala. Nababaliw ka na ba? Ano ang kabutihan ng pagbubukas ng industriyang ito sa publiko para sa iyo? Handa kang sirain ang lahat para lang pigilan akong kumita, ha? Galit na galit si Prince. Ang pagsusuri sa kwalifikasyon sa lisensya at ang $1 bilyong deposito ng seguridad ay walang ibig sabihin. Ngunit ang pagpayag mo sa bangko na makipagsosyo sa maraming kumpanya ay nangangahulugan na ganap mong binubuksan ang industriya sa publiko. Napakalupit mo, Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1168. Natural lang ang galit ni Prince. Nagmamadali ang lalaki na patunayan ang sarili sa kanyang pamilya. Siya ay maasahin sa mabuti tungkol sa online na industriya ng pagbabayad, at siya ay namuhunan ng maraming oras at pagsisikap upang matupad ito. Para kay Prince, ang pangyayaring ito ay parang pagsubok sa kanya. Kung siya ay pumasa, pagkatapos ay bibigyan siya ng higit na say sa negosyo ng pamilya. Kung nabigo siya, dapat niyang gawin ang kanyang bahagi at maging masunuring anak ng kanyang mayamang pamilya. Galit na galit si Prince. Matapos bayaran ang presyo sa napakaraming pagsisikap, ang pinakapangunahing layunin ni Prince ay ang monopolyo at ipatupad ang isang blockade sa merkado upang siya lamang ang pinapayagang magpatakbo nito. Naging maganda ang sitwasyon hanggang sa biglang sumulpot si Jasper. Matapos matalanhagang baligtarin ni Jasper ang hapagkainan para walang makakain ng kahit na ano, galit na galit ngayon si Prince sa lalaki. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na natapakan na ni Jasper ang industriyang ito bago niya magawa. Kung gusto niyang kontrolin ang buong market, kailangan niyang itapon si Jasper. Hindi na pinansin ni Jasper ang lahat ng reklamo at reklamo ni Prince. Kung tutuusin, may mas importante pa siyang gagawin kaysa harapin ang sama ng loob ni Prince. Mr. Wiltshire, may dala din ako this time. Pagkatapos ay naglabas si Jasper ng isang stack ng mga papel. Tiningnan ito ni Mr. Wiltshire sa kaikan-away ang kanyang kamay, at may namahaji kaagad ng mga papel sa lahat. Nakatanggap din ng kopya si Prince. Gusto kong makita kung anong mga trick ang mayroon siya. Ngumisi si Prince at binuksan ang dokumento. Isang tingin pa lang niya ay nagsisiksikan na ang kanyang mga estudyante. Habang tumutunog ang tunog ng pag-flip ng mga pahina sa conference room, nagsimulang ipaliwanag ni Jasper ang kanyang plano. Ipapahayag ko ang pagtatatag ng isang buong bagong kumpanya sa lalong madaling panahon na magpapatuloy sa pagbuo ng online na platform ng pagbabayad na una ng pinamamahalaan ng Terryzone Inc. Darating din ang kumpanya sa isang malalim na estratehikong kasunduan sa pakikipagtulungan sa tatlong kumpanyang Terryzone,
Sena, at Abilon. Ang bagong kumpanyang ito ay mamamahala lamang sa isang negosyo, online na pagbabayad. Para dito, bilang karagdagan sa $1 bilyong summer dollar na security deposit sa Central Bank, maglalagay din ako ng dagdag na $1 bilyon partikular para sa mga layunin ng kompensasyon. Sa ganitong paraan, ang sinumang gumagamit ng aking negosyo sa online na pagbabayad ay hindi kailangang mag-alala, dahil ang anumang pagkawala ng mga pondo ay babayaran ng buo ng walang kabiguan. Nanginginig ang kamay ni Prince nang kunin niya ang laman ng dokumento. Alam niyang ito ang magiging pako sa kabaong. Sakaling simulan ni Jasper na isagawa ito, walang sino man sa industriya ng online na pagbabayad sa bansa ang makakatalo kay Jasper. Ipinasa ni Prince ang dokumento sa kanyang pangkat ng mga research consultant na sumunod sa kanya dito, pagkatapos ay tumingin kay Jasper ng may matinding puot at iciness. Napagtanto niyang kailangan niyang gawin ang lahat para mapigilan si Jasper. Kung hindi, ito ay sa kanya. Sa lubos na kaibahan sa Prince, si Mr. Wiltshire at ang iba ay naging mas takot at nasisiyahan habang sila ay nagbabasa. Mr. Lane, if you don't mind me asking, totoo ba itong buong operating concept and framework, pati na ang sinabi mo kanina? Tanong ni Mr. Wiltshire, nobela. Tumawa si Jasper. Ang mga nilalaman ng dokumento ay isang bagay na naisip niya kay Hudson at Wayne sa magdamag. Ang konsepto ay isang bagay na ipinakilala niya mula sa hinaharap, ito ay isang bagay na napatunayang magagawa tulad ng napatunayan ng kasaysayan. Kaya naman, walang takot si Jasper na mabaigo ito. Hindi ako magbibiro sa ganoong sitwasyon. Gagawin kong totoo ang mga salita ko. Sumigaw si Mr. Wiltshire matapos marinig ang sagot ni Jasper, good. Nag-aalala pa rin kami noon tungkol sa ganap na bagong industriyang ito. Maaaring gumawa ang gobyerno ng isang patakaran at pamantayan, ngunit hindi pa tayo nakatagpo ng ganito. Wala ring kamag-anak na karanasan para sa ibang bansa, kaya nag-aalala kami na may problemang lilito sa isang lugar sa proseso. Ngunit sa pangunguna mo, Mr. Lane, tiwala ako na hindi magkakaroon ng anumang problema. Maghintay. Naputol ang boses ni Prince sa masayang pakikipag-usap ni Mr. Wiltshire kay Jasper. Iritadong nakakunot ang noo ni Mr. Wiltshire habang nakatingin kay Prince. Matieg ang sinabi niya, may gusto ka bang idagdag, Mr. Chavez? Ngumisi si Prince at tinitigan si Jasper bago sinabing, magtatatag ka na ng bagong subsidiary ha, Jasper. Mahusay pagkatapos ay gagamitin ko ang setting at pagkakataong ito para ipahayag din ang isang bagay. Ilulunsad din ng Soha ang sarili nitong online na platform ng pagbabayad, sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tinitigan ni Prince si Jasper ng mga punyal at tumalsik, dahil napagkasundoan natin ang patakaran, Jasper, magdesisyon tayo ng tunay na mananalo sa merkado. Kung sino ang mamamatay ay mapipilitang mag-pull out sa palengke. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1169. Bago pa makapag-react si Jasper sa sinabi ni Prince, namutla sa gulat ang Vice President ng Soha na nakaupo sa tabi ng huli. Isimula noong maglulunsad si Soha ng isang online na platform ng pagbabayad. Bilang Vice Presidente, paano ko hindi alam ang tungkol dito? Wala kaming anuman. Ano ang ilulunsad natin? Wala kaming ibebentang produkto, kaya walang dahilan para sa sinumang customer na gumamit ng bare bones na online payment platform. Ano ang ilulunsad natin, kung gayon? Pagkaupo sa kanyang upuan, naramdaman ng Vice-Presidente ang butil ng pawis at tumutulo sa kanyang noo. Siya ay galit na galit. Gayunpaman, si Prince ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng interes dito habang pinandilatan niya si Jasper. So, maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko o hindi? Napatawa na lang si Jasper sa mukha ng agresibo at mariing sigaw ni Prince. Sagot ng una, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo o ni Soha. Kung sa tingin mo ay may kakayahan ka, ipaglaban mo ang gusto mo. Ano ang silbi ng pagpapasabog nito sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aktwal na ito? Mabuti, napangiti ng masama si Prince at tumayo para ituro si Jasper. Patuloy niya, pupurihin kita sa iyong katapangan. Ngunit bilang isang tao na hindi kailanman nakaranas nito para sa kanilang sarili, hindi mo malalaman kung gaano katikat na masaktan ako.
I don't need too much effort to get rid of you considering how small your capital is compared to mine. Kung may death wish ka, hindi rin naman ako masisisi sa pagiging malupit ko. Napailing si Mr. Wiltshire sa kapwa pagsalakay ni Prince at sa pagwawalang bahala ni Jasper. Kung maaari, talagang umaasa siya na ang dalawang kumpanyang ito ay maaaring magtulungan upang mapaunlad ang bagong umusbong na industriyang ito. Gayunpaman, mula sa hitsura ng mga bagay ngayon, tila ito ay isang pipe dream. Hindi banggitin na ang kanyang pagkakakilanlan sa komperensyang ito ay isang sensitibo. Kinakatawan niya ang gobyerno, kaya't kahit gaano pa niya kasuklam-suklam ang pagmamataas ni Prince, o gaano niya pinahahalagahan si Jasper, kailangan niyang manatiling walang kinikilingan. Sige, ngayon, lumipat tayo sa susunod na item sa agenda. Bago ko gawin iyon, hayaan kong ipaalala muli sa lahat na ang punto ng komperensya ng pananaliksik na ito ay upang magplano para sa hinaharap ng industriya ng online na pagbabayad. Mangyaring iwasang maglabas ng mga paksang walang kaugnayan sa usaping ito. Nais kong subukan ng lahat at pigilin ang pagdaragdag ng iyong sariling mga damdamin sa komperensyang ito, dahil mag-aaksaya lamang ito ng oras ng lahat. Ang sumusunod na talakayan ay ginugol sa pangkat ng pananaliksik ni G. Wiltshire na nagtatanong kay Jasper tungkol sa kung paano gumagana ang mga online na pagbabayad, anong mga problema ang kanyang kinakaharap o kakaharapin sa hinaharap, at kung paano lutisin ang mga problemang ito. Sa pangkalahatan, maaari itong ituring na isang senaryo kung saan hinihiling ng gobyerno ang lahat ng opinyon ni Jasper ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, si Jasper ang tanging tao sa buong bansa at mundo na opisyal na nagpapatakbo ng isang online na sistema ng pagbabayad. May mga katulad na negosyo sa ibang bansa, ngunit ang mga iyon ay ganap na naiibang uri, at walang paraan na maaari silang mag-imbita ng isang dayuhan upang magsagawa ng panayam. Ito ay maliwanag na ang pamahalaan ay nagpasya na bumuo ng online na industriya ng pagbabayad na ito ng maayos. Kaya, nagpasya silang lutisin ang lahat ng mga potensyal na problema na posibleng lumitaw, novel bean. Natural, natutuwa si Jasper na tumulong. Sa loob man o labas ng bansa, lahat ng kumpanya ay nangangailangan ng suporta ng kani-kanilang gobyerno kung gusto nilang umunlad. Ang gobyerno ay nagplano para sa kapakinabangan ng mga tao nito habang ang mga negosyo ay kailangan lamang mag-alala tungkol sa kita, pagbabayad ng buwis, at panloob ng mga tauhan. Ang gobyerno at mga negosyo ay hindi magkaaway. Sa katunayan, sila ay kapwa umaasa at maaaring bumuo ng isang relasyong kapwa kapaki-pakinabang. Gayunpaman, habang nagsimulang makinabang sina Jasper at Mr. Wiltshire sa isa't isa, wala nang kinalaman si Prince sa komperensya. Maaaring gusto ni Prince na pumasok sa industriya, ngunit wala siyang karanasan sa industriya ng online na pagbabayad bago ito. Inutil din sa senaryo ang vice-presidente ni Soha, dahil hindi rin naiintindihan ni Soha ang industriya. Pagandahin ang iyong karanasan sa pagbabasa sa pamamagitan ng pag-alis ng mga ad. Ang video na ito ay edited by Herban. Kabanata 1170. Ang tanging magagawa nila ay panoorin habang si Jasper at Mr. Wiltshire ay lalong naging malapit. Maraming tao ang naniniwala na sa init ng ulo ni Prince, walang paraan na matatanggap niya ang pagtatapon ng ganito. Nakapagtataka, hindi nagdulot ng gulo si Prince sa kabuuan ng conference. Kumbaga, tinanggap na niya ang role bilang isang bystander. Tanging ang masasamang tingin lamang nito na tumatama kay Jasper paminsan-minsan ang nagbigay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maniniwala na ang tahimik na lalaking ito na nakaupo sa conference desk ay maaaring magmukhang mayabang gaya ng ginawa niya sa simula ng komperensya. Makalipas ang isang oras, natapos ang meeting. Sa labas ng conference room, kinamayan ni Mr. Wiltshire si Jasper at sinabing, "Salamat sa marami sa iyong mga mungkahi, Mr. Lane. Isasama ko at ibibigay ito sa lalong madaling panahon. Sigurado ako na ang opisyal na dokumento ay maibibigay sa anumang oras." Ngumiti si Jasper at sumagot, "Ginagawa ko lang ang bahagi ko." After their chat, bossily lumabas din si Prince sa conference hall. Lumapit siya kay Jasper at ngumisi. "Gusto ko talagang punatin ang mukha mo para maipadala ko sa iyo at handgan mo ito, Jasper. Dahil hindi na magtatagal at hindi ka na makakangiti pa." Nobela. Nagningning ang mga mata ni Prince na may makamandag na kislap.
Akala ko noon isa kang mayabang na langgam, pero napagtanto ko na mali ako. Imbes na mapagmataas, isa ka lang palamak na langgam na may kaunting swerte. Not that it matters, since isa ka lang langgam at the end of the day. Walang effort para crush kita. Ngumisi si Prince at hininaan ang boses para magpatuloy, hindi mo pa naharap ang Clearsis Industrial, kaya hindi mo malalaman kung gaano ako kalakas. Ako ang Crown Prince ng Clearsis Industrial. Maghintay ka lang, Jasper. Sisiguraduhin kong papatayin kita. Nakatitig kay Prince, na ilang pulgada lang ang layo sa kanya, mahinahong sumagot si Jasper, let the results do the talking. Ano ang silbi ng pagiging walang awa sa iyong mga salita? Nakikita mo bang naaapektuhan ako sa kanila? Sinaman ng tingin ni Prince si Jasper at sinagot ito ng mahina, tiyak na may paraan ka sa mga salita. Ngunit umaasa ako na magagalak mo pa rin ang iba sa hinaharap. Hindi naman sa magkakaroon ka ng pagkakataon. Binigyan ni Prince si Jasper ng huling masamang tingin pagkatapos niyang magsalita, na para bang sinusubukang kabisaduhin ang kasalukuyang ekspresyon ni Jasper bago siya tumalikod at umalis. Pinagmasdan ni Jasper ang pigiran ni Prince na kalmadong umalis. Gayunpaman, tila walang nakakaalam na karamihan sa atensyon ni Jasper ay wala kay Prince. Sa halip, nakatutok ito sa vice-presidente ni Soha na tumabi kay Prince at kung saan ay nagkaroon ng hindi gaanong presensya sa buong komperensya. Malinaw na natatandaan ni Jasper na noong unang sinabi ni Prince na maglulunsad si Soha ng online payment platform sa conference room, mukhang nabigla at walang magawa ang vice-presidente. Parang sinabihan siya na sinalakay ng mga dayuhan ang lupa. Kaya bakit siya mukhang tuwang-tuwa at confident ngayon? Hindi kasama ang ilang minutong pag-uusap ni na Jasper at Mr. Wiltshire sa labas pagkatapos ng komperensya, si Jasper at Prince ay nasa parehong lugar sa buong oras. Si Prince at ang vice-presidente na iyon ay nag-iisa sa conference room ng ilang minuto lang. Ano ang pinag-usapan nila? Ano ang nagpabago sa vice-presidente mula sa isang desperadong gulo ilang sandali lang ang nakalipas, tungo sa isang lubos na kumpiyansa na tao sa susunod? Tumanggi si Jasper na maniwala na binigay lang ni Prince ang vice-presidente ng walang laman na pangako na aliwin siya. Nagawa ng lalaki na maging vice president ni Soha. Nang hindi nakakakita ng ilang nasa salat na benepisyo, walang paraan na mabibili niya ang walang basehang plano ng isang rich kid.